Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang laptop mula sa Huawei. At ito ang Huawei MateBook D15. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog! Check natin! So yan for today's video, medyo kakaiba po ang i-unbox natin dito sa The J-Vlog Stories. Mag-unbox naman po tayo ng isang laptop. So medyo matagal na po tayong nakapag-unbox ng isang computer dito sa ating channel. And yon, nakapag-decide akong mag-unbox ulit ng isang laptop. So yon, ang tanong, magkano nga ba itong Huawei MateBook D15? So ang presyo niya na lang ngayon mga ka-J-Vlog sa SM Grand Central is nasa almost 35,000 pesos. Naka-promo po itong Huawei MateBook D15 lalo na po sa mga selected stores tulad na lang ng Silicon Valley. So maganda dito sa Huawei MateBook D15, iba-iba po ang variant na available. Meron tayong Intel Core i3, I think may i5, tapos AMD Ryzen 7. So yes, buti na lang nag-offer si Huawei ng AMD Ryzen 7 at ito po yung i-unbox natin for today is the AMD Ryzen 7, 8GB of RAM and 512GB of internal storage. At ang maganda dito, the storage of this Huawei MateBook D15 is SSD na or solid state drive. And maganda rin dito sa Silicon Valley sa SM Grand Central nung bumili ako, binigyan po tayo ng freebies ng mga napakabait na sellers sa Silicon Valley. So, ito yung mga nakuha ko. Meron tayong libreng Huawei laptop backpack. Okay. Meron tayong kasamang headset and of course, a wireless mouse. Ayan, meron na tayong wireless mouse. Hindi na tayo mamomblema. Meron tayong headset na kasama. Uy, 500 pesos pa nga yung headset na freebie. And ang maganda doon sa Silicon Valley nung nag-purchase tayo mga ka-J-Vlog, binigyan tayo ng 1-year subscription sa Microsoft Office. So kasi may bayad yun. I think worth 3,000 plus yung Microsoft Office na 1-year subscription. Nilibre na lang po yan sa Silicon Valley. Okay, so open na natin itong Huawei MateBook D15. Bebem! Hoo-hoo! So meron tayong warranty card. Ang maganda rin sa Huawei laptops is meron tayong 2 years warranty. Okay, meron tayong charger. So ito yung power brick niya. USB Type-C po yung dulo niya. And of course, ito yung charging cable which is USB Type-C to USB Type-C. Nice! Type-C, Type-C. Hindi na kayo problema kasi yung mga ibang laptop, di ba mga J-Vlog, yung power adapter nila is yung medyo malalaki, tas bilog po yung port. So, dito sa Huawei MateBook D15, USB Type-C na po ang included. Okay, so alisin na natin siya sa box. Ito na po yung laptop. So ayan na ang Huawei MateBook D15. Ang kinuha nga natin is the AMD Ryzen 7. 512GB of internal storage with solid state drive na po yan. Bam! Huawei! So alisin na natin siya. Sinet-up na rin pala to doon sa Silicon Valley. Ayan na, ang ganda po mga ka-J-Vlog ng Huawei MateBook D15. So ito na yung laptop. Ang maganda dito sa laptop na to, hindi po plastic yung material na ginamit dito. So I think aluminum to. Ayan, meron tayo Huawei logo dito. At ang maganda rin dito, kahit na napakalaki ng laptop na to, is very slim po. Itong Huawei MateBook D15. So grabe. Nung pumunta nga ako sa Silicon Valley, ito daw isa sa mga best-seller nila na laptop doon sa Silicon Valley. Explore natin yung mga ports nito. So, meron tayo ditong 3.5mm headphone jack with 2 USB Type-A port. Sa kabila naman, meron pa tayo isang USB Type-A port dito, an HDMI port, and a USB Type-C port. So, ayan mga ka-J-Vlog, AMD Radeon graphics siya. Windows, I think Windows 11 na to. Titignan natin. Okay, open na natin. So, sinetup na nga to sa store. And nilogin na po yung Microsoft Office na 1-year subscription na included. So, yan. Open na natin at tignan na natin itong Huawei MateBook D15. Uy!
Ang syempre, una kong nakuha ng attention ko dito is yung kanyang large screen or yung large display. Tignan natin yung kanyang protective cover. So yan mga J-Vlog Regit, AMD Ryzen 7. Meron siya Huawei Share. So yung Huawei Share ay gumagana lang po sa mga Huawei devices. Quick reminder lang, meron tayo ditong fingerprint scanner. Tapos meron tayong privacy camera. So yan yung camera nila. Pop-up po yan mga J-Vlog. So maganda yan para hindi nandito yung webcam, 'di ba, sa screen. Maganda yan para pag hindi nyo gagamitin, pwede nyo itago yung camera for security reasons din. And yung kanyang keyboard ay very nice. Maganda yung travel key at mamaya magta-type tayo dito. So, Huawei MateBook D15. Trackpad. Ito yung trackpad niya. So, okay. Open na natin itong laptop na to. So, ito na yung Huawei MateBook D15 na setup na nga po ito doon sa Silicon Valley. And ang maganda dito, ang laki po talaga nung display nitong laptop na to. So, sinabi nga doon din sa Silicon Valley, ito po ay isa sa mga bestseller na laptops doon, the Huawei MateBook D15. Kasi napakaganda po ng presyo, very affordable. Biruin nyo, naka AMD Ryzen 7 na. Ang ganda ng keyboard with awesome features, of course. Meron siyang Huawei Share, malaking screen size, and of course, meron siyang fingerprint scanner. At ang maganda rin dito, 512 GB na po ito sa halagang 35,000 pesos lang. Okay, ito na nga po kung makikita nyo, na-install na po yung offices dito, yung Microsoft Office 360. So, meron na tayo ditong Publisher, PowerPoint, OneNote, Excel, Word, and Word. Okay, so ito naman yung maganda dito. Ang ganda talaga ng display niya. Sobra akong no-overwhelm dito sa laptop na to. Very affordable. So, try natin mag-type. Tingnan natin yung travel key na itong so, yun din na maganda kasi pag AMD Ryzen 7, smooth din siya, of course. Powerful, of course, yung processor or yung utak na itong laptop na to. Maganda yung travel key ng keyboard. Very, very comfortable naman mag-type. Maganda rin yung texture ng keyboard mga J-Vlog. Yun nga lang, wala ata siyang backlit sa kanyang keyboard. Yun lang yung medyo downside, of course, ng keyboard neto. Pero hindi na ako nag-e-expect ng ganun na sobra. Kasi sa ibang features naman netong Huawei MateBook D15 ay bawi-bawi naman po si Huawei. Okay yung kanyang typing. So, try natin yung keyboard niya, yung travel key. Okay, no? Maganda yung keyboard na itong Huawei MateBook D15. Very high quality po siya. Pati yung yung paggalaw nung text, yung line-line na gano'n pag nagta-type. Very smooth din. So, okay yung kanyang keyboard, mga J-Vlog. Very high quality. Ang ganda rin ng texture. Matte finish yung texture ng kanyang keyboard. Very comfortable naman po mag-type dito sa Huawei MateBook D15. And ang maganda dito kung mapapansin nyo, ang laki po ng space. Ang laki po ng space niya sa inyong palm. So, talaga makakapag-type kayo ng very comfortable dito sa Huawei MateBook D15. Pwede nyo i-rest yung, yung hands nyo. Tapos mag-type na kayo. So, okay na okay. Malaki yung space ng... So, malaki yung space niya pag nagta-type kayo. And okay na okay yung kanyang travel key. And okay na okay yung kanyang travel key. Yun nga lang, napansin ko, hindi po siya backlit. Pero hindi na magreklamo dyan, bumawi naman si Huawei sa mga ibang specs netong Huawei MateBook D15. Interface ng Huawei PC Manager. So, kung meron kayong Huawei devices, mga J-Vlog, mas very convenient nyo magagamit itong Huawei MateBook D15. So, pwede nyo siyang gamitin across sa lahat ng mga Huawei devices nyo, lalo na sa smartphone. So, yan. Hopefully, kung meron kayong Huawei tablet or Huawei smartphone, pwede nyo po magamit dito yan ng walang kahirap-hirap sa Huawei MateBook D15. So, yun na may awesome features nito pag meron kayong Huawei laptop. And of course, ang maganda dito, meron siyang fingerprint scanner. Nice. So, hindi pa nasa set up pati yung oras.
So to be honest mga ka-J-Vlog, first time ko magkakaroon ng Windows laptop. Medyo sanay kasi ako sa mga MacBooks. Kaya medyo mangangapa-ngapa muna ako sa mga Windows ngayon. Ayan. So yun lang naman po yung unboxing and quick look natin sa napakalupit na laptop ngayon ni Huawei, ang Huawei MateBook D15. So ang maganda rin dito, kahit napakalaki na itong laptop na to, ay very slim and lightweight po itong Huawei MateBook T15. So yun, kung interesado kayo dito, ilalagay ko rin po yung link ito sa description kung saan po pwedeng bumili sa online.